Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father Vic. Ngayon po ang unang linggo ng buwan ng Setyembre, ikalawang araw ng buwan. At sa ating pagninilay, magandang balikan yung narinig natin mula sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Ito ay magandang pagnilayan sa pagsisimula ng panibagong buwan. Sabi dito, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. At dito sa pag-aalay na ito, mabibigyan ninyo ng papuri at karapat-dapat na pagsamba ang Diyos. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag kayong sumabay sa agos. Lalo na't alam ninyo ang agos ay lihis sa katotohanan. At yun naman kadalasan ang nangyayari, di po ba? Pagsasabay tayo ng sasabay sa agos, malalayo tayo sa katotohanan. Kaya nga sabi ni San Pablo, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Huwag umayon sa takbo ng mundo. Di ba itong mga salitang ito ni San Pablo, kapag uulit-ulitin natin at kapag babalik-balikan natin, ay napakagandang pagnilayan at pagsikapang isabuhay. Sapagkat kung gagawin natin ito, mabibigyan natin ng karapat-dapat na pagsamba ang Diyos. Kapag gagawin natin ito, tayo ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kapag gagawin natin ito, tayo ay nakapag-aalay ng ating buong sarili para sa Diyos. Kaya kung ngayon ang unang linggo ng panibagong buwan, ang napakagandang paalaala mula kay San Pablo, mamuhay tayo ayon sa inaasahan ng Diyos sa atin. Huwag tayong basta-basta makikisabay sa kung ano ang takbo ng mundo. Halos ilang araw pa lang ang nakakaraan, marami na sa ating mga kababayan na gustong maglingkod sa barangay ang nag-file ng kanilang candidacy. Gusto nilang maglingkod. At napakagandang gawing batayan ng paglilingkod itong sinasabing ito ni San Pablo. Ang pamamaraan nawa ng paglilingkod na gawin ng ating mga kababayan ay yung pamamaraan ayon sa halimbawa at turo ng ating Panginoon. Malinaw na sa kanyang pamumuno at sa kanyang pamamahala
hindi siya umayon sa takbo ng mundo. Sinalungat niya ang maling sistemang umiiral sa lipunan. Kahit na ang kanyang kaharap ay malalaking tao, may mga impluwensya katulad ng mga Pariseo, ng mga eskriba, ng matatanda ng bayan, ng mga may sinasabi sa templo. Hindi siya natakot at hindi siya napadala sa kung ano ang nais nitong mga tao na ito na gawin niya. Para kay Jesus, ang tunay na paglilingkod ay nasa tunay at tapat na pagsunod sa kalooban ng Ama. Nasa tunay at tapat na pagsunod sa kanyang kautusan. Kaya tatakbo man sa barangay elections o hindi, ang paalaala ng ating mga pagbasa ngayon ay napakaganda para sa atin. Huwag basta-basta makikisabay sa agos o sa takbo ng mundo, sapagkat kung iyan ang gagawin natin, hihilahin tayo ng mundong ito palayo sa Diyos. Sapagkat napakalaki ng pagkakaiba ng mundo sa kung ano ang itinuturo ng ating Panginoon. Kaya nga diba sa Ebanghelyo sabi dito, kung ibig ninumang sumunod sa akin, kalimutan niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. At idinagdag pa, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nasa pagtalikod sa sarili at pagpapasan ng krus. Ang sino mang nagnanais na sumunod sa ating Panginoon ng buong katapatan ay makakasiguro na siya'y mayroong krus na dadalhin at papasanin. Walang nagnais na sumunod at maglingkod sa Diyos na hindi nagpasan ng kanyang krus. Di ba yan din yung tinuturo ng ating patron, San Pablo ng Cruz? Ang kanyang imahen, merong hawak-hawak na krus. At malinaw niyang sinasabi sa atin, kung nais nating tunay na sumunod at maglingkod sa Diyos, katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo ngayon, nasa pagtalikod sa sarili at pagpapasan ng krus ang sikreto. Kaya ito yung paalaala para sa ating lahat. Paalaala sa mga nagnanais na maglingkod sa bayan, maglingkod sa barangay. Kaya simula ngayon, dito sa ating parokya, lahat ng mga nag-file ng candidacy na active church worker ay kinakailangan mag-file ng leave of absence para hindi makulayan ang kanilang paglilingkod. Kaya siguro napapansin ninyo, every Saturday 6 p.m. anticipated Mass, meron tayong mga kasamang Eucharistic minister, pero ngayon 3 na lang sila. Kasi bakit? Yung isa tatakbo,
Sabi ko, Kuya, huwag ka muna mag-serve. Basta't magsimba ka, at least makikita ka ng mga tao. Ang mahalaga, kung ano yung tunay na layunin, bakit gustong maglingkod. Kaya kilala nyo ang ating kagawad Bong Obaldo. Nag-file ng candidacy, nagsaserve every Saturday as Eucharistic Minister. Pero ngayon, magsisimba na muna siya at hindi siya magsaserve. Nandyan siya, kasama natin. Kaya ito yung para bang napakagandang paalaala para sa ating lahat. Nais nating sumunod at maglingkod sa ating Panginoon. Sabi ni San Pablo, huwag umayon sa takbo ng mundo. Mag-iba ng isip, mag-iba ng kalooban, hindi lang puro sarili, kundi para sa kapwa. At mula sa ating Panginoon, gusto mong sumunod at maglingkod sa akin, dapat matuto kang magpasan ng iyong krus at sumunod sa akin. Amen.